Isipin niyo ito mga kaedad ko. 70 taong gulang na ako. Isang biyuda, nakatira ako sa sarili kong bahay dito sa Batangas. Pero, sa loob ng sarili kong pamamahay, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan. 5 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang asawa kong si Rico. 5 taon ng pangungulila. 5 taon ng katahimikan. Pero, noong umagang iyon, ang katahimikan ay biglang nabasag. Isang pangyayari ang yumanig sa buong pagkatao ko. Nasa kusina ako noon, gumagawa ng kapeng barako, tulad ng nakasanayan ko, ang manugang ko. Ang asawa ng aking anak ay nagmamadaling pumasok sa banyo upang maligo. Naiwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Doon mismo sa tabi ng tasa ko, bigla itong umilaw. Bigla itong tumunog. Isang tawag ang pumasok. Hindi ko sana ito papansinin. Hindi ako pakialamera. Alam ko ang lugar ko. Pero, napadako ang tingin ko sa screen ng telepono. At doon, tumigil ang mundo ko. Nanigas ang buong katawan ko. Ang mga tuhod ko ang nanginig. Ang tasang hawak ko ay muntik ko nang mabitawan. Dahil ang pangalang lumabas sa screen ay hindi ko inaasahan. At ang litrato ng tumatawag. Diyos ko, ang mukha ng asawa ko. Ang mukha ni Rico. Si Rico na 5 taon nang patay. Si Rico na inilibing ko na. Bakit? Bakit tumatawag ang patay kong asawa sa cellphone ng aking manugang? At ang mas masakit, ang pangalan na nakalagay sa screen ay hindi biyenan o tatay, kundi mahal sa sandaling iyon. Naramdaman ko ang matinding hiya. Hindi lang takot, kundi hiya. Para akong sinampal ng katotohanan sa sarili kong kusina. Ang manugang ko na laging ipinapamukha sa akin na ako ay pabigat na lamang, ay may itinatagong sekreto. Isang sekretong may kinalaman sa asawa kong pumanaw na. Narinig ko ang tubig mula sa banyo. Kampante siyang naliligo. Habang ako, dito sa labas, ay parang pinapatay ng paulit-ulit. Ang lakas ng loob niya, ang kapal ng mukha, sa pamamahay na ipinundar namin ng asawa ko. Ginagawa nila akong tanga. Ang hiya na naramdaman ko nung umagang iyon ay higit pa sa hiya ng isang utusan na pinagalitan sa harap ng maraming tao. Ito ay hiya ng isang ina, hiya ng isang asawa na niloloko sa loob ng sariling tahanan. Alam niyo ba ang pakiramdam ng maging ilaw ng tahanan na unti-unting nauubusan ng langis? Ganyan ako sa loob ng maraming taon. Mula nang mamatay si Rico, ako na ang sumalo sa lahat. Ako ang nagbayad ng utang. Ako ang nagpaayos ng bubong kapag bumabagyo. Ako ang nagluto ng agahan, tanghalian, at hapunan. Kahit masakit na ang mga kaso-kasuan ko, kahit hirap na akong maglakad dahil sa rayuma, ginawa ko ang lahat para sa anak ko at sa asawa niya dahil mahal ko sila. Dahil pamilya ko sila. Pero ano ang sukli nila? Walang utang na loob para sa kanila. Ako ay isa lamang kasambahay na walang sweldo. Naalala ko pa noong isang linggo, may bisita silang mayayaman mula sa Maynila. Narinig ko ang manugang ko, nakausap ang kanyang kaibigan. Sabi niya, "Huwag mong pansinin niyang matanda sa kusina. Bingi na yan at ulyanin. Parang dekorasyon na lang yan dito." Dekorasyon? Ako? Ang nagpatayo ng bahay na ito? Ang nagpaaral sa asawa niya? Ang nagbigay ng puhunan para sa negosyo nila? Masakit. Sobrang sakit. Sila ang kumakain ng masasarap na ulam, habang ako ay nagtitiyaga sa tirang kanin at sabaw. Sila ang natutulog sa aircon, habang ako ay nagtitiis sa lumang electric fan sa maliit na kwarto. Tinanggap ko ang lahat ng iyon dahil sabi ko sa sarili ko, hayaan mo na. Matanda ka na. Wala ka nang magagawa. Nag-iisa na lang ako. Wala na si Rico para ipagtanggol ako. Kaya nanahimik ako. Nagbulag-bulagan. Nagbingi-bingihan. Kahit na sa loob-loob ko, sumisigaw ako. Anak, nandito pa ako. Nanay mo ako. Pero wala. Manhid na sila. Para silang mga bato.
Ang turing nila sa akin ay parang isang lumang kagamitan na hinihintay na lang masira para maitapon. Isang palamunin na walang ambag sa buhay nila. Yun ang akala nila. Yun ang ipinaramdam nila sa akin araw-araw. Hanggang sa tumunog ang teleponong iyon. Pero nagkamali sila. Malaki ang pagkakamali nila. Akala nila, dahil matanda na ako, ay wala na akong alam. Akala nila, dahil tahimik ako, ay wala na akong lakas. Hindi nila alam, ako pa rin ang reyna ng bahay na ito. Nung nakita ko ang mukha ni Rico sa telepono, nabuhay ang dugo ko. Nawala ang pagiging lola ko. Bumalik ang dating ako. Ang babaeng negosyante na kinakatakutan noon sa palengke ng Batangas. Lumabas ako ng kusina na nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Hindi nila alam ang isang bagay. Isang napakalaking sekreto na si Rico at ako lang ang nakakaalam. Ang akala ng manugang ko sa kanila na nakapangalan ang lupa at bahay na ito. Akala ng anak ko, nakuha na nila ang lahat ng mana. Nagkakamali sila. Bago namatay, si Rico, may iniwan siyang huling habilin. Isang last will and testament na nakatago sa vault ng bangko at sa dokumentong iyon. Nakasaad ang lahat, may 50 milyong piso, 50 million pesos, na nakadeposito sa isang account na ako lang ang may access. Oh, tama ang narinig nyo. 50 milyon. Sapat na pera para bilhin ang pagkatao nila. Sapat na pera para palayasin sila sa pamamahay ko, anumang oras ko gustuhin. Ang matandang ulyanin na tinatawag nila, siya ang may hawak ng alas. Siya ang may hawak ng susi. Ang perang pinaglalawayan nila, nasa kamay ko. At ang bahay na tinitirhan nila, akin pa rin ito. Isang pirma ko lang. Mawawalan sila ng bubong sa ulo. Isang tawag ko lang sa abogado. Magiging palaboy sila. Hindi nila alam na ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa mga kamay ng taong minamaliit nila. Gusto nila akong burahin sa sarili kong bahay? Pwes, tingnan natin. Ang tawag na iyon sa telepono. Iyon ang hudyat. Iyon ang senyales na tapos na ang panahon ng pagiging martir. Hindi na ako iiyak sa sulok. Hindi na ako magmamakaawa ng atensyon. Kukunin ko ang cellphone na iyon. Aalamin ko kung sino ang nasa kabilang linya. Kung buhay ba talaga ang asawa ko o kung may nilulutong kalokohan ang manugang ko para lokohin ako. Anuman ang matuklasan ko, ipinapangako ko ito sa inyo. Pagbabayaran nila ang bawat luhang pumatak sa mga mata ko. Pagbabayaran nila ang bawat pangiinsulto. Babawiin ko ang aking dangal. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga si Elena. Hindi ito tungkol sa paghihiganti lamang. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay aral. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang kwento na ikukwento nila sa magiging mga apo nila balang araw. Ang kwento kung paano nila kinalaban ang maling tao. Ang kwento kung paano natalo ng isang walang kwentang lola ang mga sakim na ahas sa loob ng kanyang pamamahay. Humanda kayo, dahil gising na ang natutulog na leon. At hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Sino ang kausap mo sa telepono, manugang ko? Dahil sisiguraduhin kong iyon na ang huling tawag na sasagutin mo sa bahay na ito. Kayo mga kaedad ko, mga nanay, mga lola, naranasan nyo na rin ba ito? Yung pakiramdam na parang bisita ka na lang sa sarili mong bahay? Yung pakiramdam na ang mga taong pinag-alayan mo ng buhay mo ay sila pa ang unang tatalikod sa iyo? Kung naramdaman nyo na ang sakit na naramdaman ko, pakiusap, huwag kayong mahiyang magkwento. I-click nyo ang like at share button para malaman ng iba na hindi tayo nag-iisa. At gusto kong malaman, taga saan po kayo? Saan kayo nanonood ngayon? I-comment nyo sa ibaba. Saan kayo nanonood? Basahin natin ang mga kwento nyo. Kwentuhan tayo. Dahil sa laban na ito, hindi tayo nag-iisa. Ako si Elena. At ito ang simula ng aking pagbawi. Pakinggan nyo ang aking kwento. Nakatitig lang ako sa telepono. Para akong naging bato sa gitna ng kusina. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig,
kundi dahil sa takot na bumabalot sa buong katawan ko. Ang pangalan sa screen ay Mahal at ang litrato ay ang aking yumaong asawa, si Antonio. 5 taon na siyang wala. 5 taon na kaming nangungulila. Paano siya makakatawag? Paano siya makakapag-text? Napalunok ako. Ang lalamunan ko ay nanunuyo. Gamit ang nanginginig kong daliri, pinilit kong buksan ang mensahe. Ang hirap galawin ng mga daliri ko dahil sa rayuma at sa kaba. Pero kailangan kong malaman, kailangan kong makita. Nang bumukas ang mensahe, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Binasa ko ang petsa. Ngayon, ang petsa ay ngayong araw mismo, 8:00 ng umaga. Hindi ito luma. Hindi ito late message o mensaheng naipit sa network. Bago ito, sariwang-sariwa. At ang nilalaman ng mensahe, Diyos ko, parang sinaksak ang dibdib ko ng paulit-ulit. Ang sabi sa mensahe, hindi na ako makapaghintay na makita ka mamaya. Miss na kita. Ang tagal naman umalis ng matanda, napaupo ako sa silya. Nang hina ang mga tuhod ko, ang matanda na tinutukoy nila ay walang iba kundi ako. Ako ang hadlang. Ako ang tinik sa lalamunan nila. Pero teka, sino ang nagpadala nito? Kung patay na si Antonio, sino ang gumagamit ng numero niya? O baka naman, niloloko lang ako ng mga mata ko? Kinuha ko ang salamin ko sa ibabaw ng ref. Isinuot ko ito kahit nanginginig ang mga kamay ko. Binasa ko ulit, paulit-ulit. Hindi ako nagkakamali. Ang mga salita ay puno ng pagnanasa, puno ng pananabik. Parang mensahe ng isang binata sa kanyang kasintahan. Hindi ito mensahe ng multo. Mensahe ito ng isang taong buhay na buhay. Isang taong may katawan at laman. Unti-unting pumasok sa isip ko ang isang hinala. Isang hinala na ayaw kong paniwalaan noong una. Ang contact na nakasave bilang Mahal na may litrato ng asawa ko ay hindi talaga ang asawa ko. Isa itong panlilinlang. Isang codename ginamit ng manugang kong si Liza, ang litrato at pangalan ng patay kong asawa para itago ang kanyang kalaguyo. Napakatalino, napakatuso. Sino nga naman ang maghihinala kung ang pangalan sa cellphone ay pangalan ng yumaong biyenan? Kapag tumunog ang cellphone at nakita ng asawa niya na anak ko ang pangalan ng tatay niya, aakalain lang nito na alarm o reminder. Hindi niya aakalain na may ibang lalaki. Ang galing nilang magtago. Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Hindi lang ito simpleng panloloko. Ito ay pambabastos. Pambabastos sa alaala ng asawa ko. Ginagamit nila ang pangalan ng patay para sa kanilang kahalayan. Habang naliligo si Liza sa banyo, habang kumakanta-kanta pa siya ng masasayang awitin. Ako dito sa kusina ay parang pinapatay sa sakit. Ang bahay na ito, na akala ko ay santuwaryo ng aming pamilya, ay naging pugad pala ng ahas. Tiningnan ko ulit ang mensahe. Ang tagal naman umalis ng matanda. Gusto nila akong umalis. Gusto nila akong mawala para magawa nila ang kanilang milagro nang walang nakakakita. Napahawak ako sa dibdib ko. Masakit, pero hindi ako pwedeng umiyak ngayon. Hindi nila pwedeng makita na alam ko na. Ibinalik ko ang cellphone sa mesa. Eksakto sa pwesto kung saan ito nakalagay kanina. Inayos ko ang tasa ng kape. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maging matatag. Dahil ang mensaheng ito ay simula pa lang ng mga matutuklasan ko. Isang maliit na siwang pa lang ito sa pinto ng katotohanan. At natatakot ako sa kung ano pa ang makikita ko kapag binuksan ko ng tuluyan ang pinto. Nung nakalabas na ng banyo si Liza, nagkunwari akong walang alam. Nakangiti pa siya habang pinatutuyo ang buhok niya. Tinanong pa niya ako kung ayos lang ba ako. Sabi ko, oo. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko dahil sa init. Naniwala naman siya. Wala siyang kaalam-alam. Nahawak ko na ang kanyang sekreto. Nang umalis siya papunta sa palengke, naiwan na naman ang isang lumang tablet sa sala. Ito yung tablet na ginagamit nila minsan para manood ng pelikula. Konektado ito sa account ng cellphone niya. Alam ko ito dahil minsan ko na silang nakitang nag-uusap tungkol sa syncing ng mga gadgets. Dali-dali akong pumunta sa sala.
Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol sa piyesta. Binuksan ko ang tablet, hinanap ko ang messages, at doon, bumungad sa akin ang buong kasaysayan ng kanilang panloloko. Nag-scroll ako pababa. Hindi lang ito nagsimula ngayong araw. Hindi lang ito nagsimula noong isang buwan. Ang mga mensahe ay umaabot ng taon, 5 taon, 6 na taon. Diyos ko po. Habang binabasa ko ang mga lumang mensahe, parang hinihiwa ang puso ko ng pino. May mga mensahe noong nabubuhay pa si Antonio, noong panahong malakas pa siya, noong panahong akala ko ay masaya kaming pamilya. Nakita ko ang palitan nila ng mensahe ni Liza. Sa mga lumang text, hindi mahal ang tawagan nila, kundi mas masakit. Tinatawag ni Liza si Antonio na daddy, pero hindi daddy bilang biyenan, kundi daddy sa paraang malalaswa. Nabasa ko ang sinabi ni Antonio sa kanya noong Pasko ng taong 2018. Sabi ni Antonio, "Huwag kang mag-alala. Kapag natulog na si Elena, pupuslit ako dyan sa kwarto mo. Hintayin mo ako." Si Elena. Ako yon. Ako ang asawa niya. Ako ang kasama niya sa hirap at ginhawa sa loob ng 40 taon. Pero sa likod ko, habang natutulog ako ng mahimbing, ang asawa ko at ang manugang ko ay nagtataksil sa iisang bubong, sa iisang bahay. Nang hina ako, napaupo ako sa sahig. Hindi ko na kinaya. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Ang sakit-sakit. Ang anak ko, ang asawa ni Liza, ay walang kamalay-malay. Ang asawa ko, na tinangisan ko ng mamatay, ay isa palang demonyo. Sa kulturang Pilipino, sagrado ang pamilya, sagrado ang relasyon ng mag-asawa. Pero ang ginawa nila ay higit pa sa pagtataksil. Ito ay incest. Ito ay kasalanan. Sa dugo, kasalanan sa Diyos. Wala silang takot. Wala silang hiya. Naalala ko ang mga panahon na nagtatawanan kami sa hapagkainan. Naalala ko kung paano magtinginan si Antonio at si Liza noon. Akala ko ay tingin lang iyon ng isang ama sa kanyang manugang. Akala ko ay malasakit lang. Yun pala, pagnanasa. Yun pala, kahalayan. Kaya pala laging mainit ang ulo ni Antonio sa akin noong mga huling taon niya. Kaya pala, lagi niya akong pinapagalitan sa maliliit na bagay. Dahil may iba na siyang gusto at ang masakit. Ang babaeng gusto niya ay ang asawa ng sarili niyang anak. Sobrang dumi, sobrang baboy. Pakiramdam ko ay gusto kong maligo. Gusto kong kuskusin ang balat ko para maalis ang dumi ng pamilyang ito. Pero nagpatuloy pa rin ang mga mensahe kahit noong namatay na si Antonio. Akala ko doon na natapos, pero nagkamali ako. May mga bagong mensahe na pumapasok sa thread na iyon kahit patay na. Si Antonio, ginagamit pa rin nila ang thread na iyon para bang naging diary ito ng kasalanan. O baka, may iba pang gumagamit? May iba pa bang sangkot? Bakit tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng mensahe sa numerong iyon? Sino ang sumasagot kay Liza ngayon? Multo ba ni Antonio? Imposible. Kailangan kong malaman. Kailangan kong magbasa pa. Kahit na nasusuka na ako sa nababasa ko, kailangan kong ubusin ang lahat dahil ito lang ang ebidensya ko. Ito lang ang sandata ko para maprotektahan ang sarili ko at ang natitira kong dangal. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa ko, isang pangalan ang biglang lumitaw. Tomas. Sino si Tomas? Wala kaming kamag-anak na Tomas. Wala kaming kapitbahay na Tomas. Pero sa mga mensahe, parang ang lapit-lapit niya kay Liza. Sa mga bagong mensahe, si Tomas na ang kausap ni Liza, pero gamit pa rin nila ang lumang thread ni Antonio. Para bang ipinamana ni Antonio kay Tomas ang kanyang kabit. O baka naman, si Tomas ay kasabwat na noon pa? Binasa ko ang isang mensahe mula noong nakaraang linggo. Sabi ni Tomas, "Magkita tayo sa dating tagpuan, sa kubo malapit sa lawa, tuwing Martes. Alam mo na ang gagawin." Kubo malapit sa lawa.
Alam ko ang lugar na iyon. Lupa namin iyon. Lupa na minana pa ni Antonio sa mga magulang niya. May maliit na rest house doon na matagal nang hindi ginagamit. O iyon ang akala ko, sabi nila sa akin. Sira-sira na ang kubo, sabi nila. Delikado na doon at maraming ahas. Kaya hindi ako pumupunta. Matagal na akong hindi nakakatapak doon. Yun pala. Kaya nila sinasabing sira na. Ay para solohin nila ang lugar. Ginawa nilang pugad ng kanilang kasalanan ang lupang ipinamana ng mga ninuno namin. Nag-scroll pa ako at nakita ko ang mga litrato. Diyos ko, ang daming litrato. Mga litrato ni Liza na nakasuot ng kung ano-ano. At ang mas nakakagulat, ang background ng mga litrato, pamilyar sa akin ang mga lugar, isang litrato. Nakaupo siya sa sofa namin. Yung sofa na paborito kong upuan kapag nanonood ng TV, sa litrato. Nakasuot siya ng manipis na damit habang nakatingin ng mapang-akit sa kamera. Ang ibig sabihin, kinukunan siya ng litrato sa loob mismo ng bahay ko. Sa ilalim ng bubong ko. Malamang ay ginagawa nila ito kapag nasa palengke ako. O kapag natutulog ako sa hapon. Isa pang litrato sa kamalig, sa likod bahay. Doon kung saan kami nag-iimbak ng palay. Wala silang pinipiling lugar. Binaboy nila ang bawat sulok ng tahanan ko. Nanikip ang dibdib ko para akong nilulusob ng mga alaala. Naalala ko yung mga araw na umuuwi si Liza na magulo ang buhok. Sabi niya, nahanginan lang ako sa tricycle, Nay. Kasunod nun, papasok siya sa kwarto na may ngiti sa labi. Yun pala, galing siya sa pakikipagtagpo. Galing siya kay Tomas o kay Antonio. Noong buhay pa ito, ang Martes. Tuwing Martes ako, may check-up sa doktor. Tuwing Martes ako, wala sa bahay ng buong umaga. Planado ang lahat. Kabisado nila ang oras ko. Ginagamit nila ang kahinaan ko, ang sakit ko, para magkaroon sila ng oras magtaksil. Ang sakit isipin na habang nagpapagamot ako para humaba pa ang buhay ko. Sila naman ay gumagawa ng milagro na pwedeng pumatay sa akin sa konsumisyon. Sino si Tomas? Kailangan kong makilala ang lalaking ito. Siya ba ang bagong may-ari ng puso ni Liza? At ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Antonio? Bakit parang ang dulas ng koneksyon nila? May nabasa akong isang mensahe na nagpatayo ng balahibo ko. Sabi ni Liza kay Tomas, buti na lang wala na ang matanda. Mas malaya na tayo ngayon. Ang galing ng plano natin. Sinong matanda ang tinutukoy niya? Si Antonio ba? O ako? Kung si Antonio ang tinutukoy niya. Ibig sabihin, masaya sila na namatay ang asawa ko. Ibig sabihin, ang pagkamatay ni Antonio ay isang plano? Nanginig ako sa ideyang pumasok sa utak ko. Hindi kaya. Hindi kaya hindi natural ang pagkamatay ni Antonio? Hindi kaya may kinalaman sila? Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng sala. Mula sa lungkot. Napalitan ito ng takot at matinding hinala. Binitawan ko ang tablet. Parang naging mainit na uling ito sa mga kamay ko. Ang salitang plano ay umuulit-ulit sa utak ko. Ang galing ng plano natin. Bumalik ang alaala ko sa huling mga buwan ni Antonio. 5 taon na ang nakalilipas, pero sariwa pa rin ang bawat detalye. May sakit sa puso si Antonio. High blood. Kailangan niya ng maintenance na gamot araw-araw. Dahil matanda na ako at malabo na ang mata. Si Liza ang nagpresintang mag-asikaso ng gamot niya. Sabi niya noon, ako na po, Nay. Nurse naman ako. Alam ko ang tamang oras at tamang dosage. Natuwa pa ako noon. Sabi ko sa sarili ko, ang swerte namin sa manugang, maalaga. Nagtiwala ako ng buong puso. Ibinigay ko kay Liza ang responsibilidad sa buhay ng asawa ko. Siya ang bumibili ng gamot. Siya ang naghahanda sa mesa tuwing kakain. Siya ang nagpapainom. Naalala ko ang gabing namatay si Antonio. Masaya kami noon. Naghain si Liza ng paboritong ulam ni Antonio, kare-kare at lechon kawali. Alam naming bawal sa kanya ang masyadong mamantika. Pero sabi ni Liza, minsan lang naman, Nay. Pagbigyan na natin si Daddy. Kumain si Antonio ng marami. Pagkatapos, kumain.
Inabot ni Liza ang lalagyan ng gamot. Napansin ko noon. Parang iba ang kulay ng tableta. Dati, puti at bilog ang gamot niya sa puso. Pero noong gabing iyon, parang may halong asul. Tinanong ko si Liza, "Anak, bago ba ang gamot ni tatay mo?" Ang bilis ng sagot niya. "Walang gatol." Sabi niya, "Opo, Nay. Generic brand lang po ito. Mas mura pero pareho lang ang epekto." Nireseta ng bagong doktor. Tumango lang ako. Wala akong alam sa medisina. Nurse siya. Siya ang nakakaalam. Ininom ni Antonio ang gamot. Isang oras ang lumipas. Nagsimula na siyang dumaing. Masakit daw ang dibdib niya. Pinagpawisan siya ng malamig. Namutla. Nataranta ako. Sumigaw ako kay Liza. "Tumawag ka ng ambulansya. Dalhin natin sa ospital." Pero ang bagal, kumilos ni Liza. Parang ang dami niyang hinahanap. Hinahanap ang susi ng kotse. Hinahanap ang wallet. Nagpalit pa ng damit. Ang bawat segundong lumilipas ay parang oras para kay Antonio na naghihingalo. Nung dumating kami sa ospital, wala na. Dead on arrival. Heart attack, sabi ng doktor. Natural causes daw dahil sa high blood at sa kinain. Walang investigasyon. Walang autopsy dahil matanda na. At may history ng sakit. Tinanggap namin iyon ng maluwag sa loob. Pero ngayon, habang iniisip ko ang mensahe tungkol sa plano, nagdidilim ang paningin ko. Yung gamot na generic. Gamot ba talaga iyon sa puso? O lason? O baka naman pampalala ng sakit? Ang pagpapakain ng mamantika. Sadya ba iyon? Pinatay ba nila ang asawa ko? Pinatay ba ni Liza ang sarili niyang biyenan at kalaguyo? Bakit? Dahil ba gusto na niyang palitan si Antonio? Dahil ba pumasok na sa eksena si Tomas? O dahil nakuha na nila ang gusto nila kay Antonio at kailangan na siyang iligpit para makuha ang mana? Nanlamig ako. Nakatira ako kasama ang isang mamamatay tao. Isang nurse na, imbes na magligtas ng buhay, ay siya pa ang kumuha nito. At ngayon, ako na ang tinatawag nilang matanda na hinihintay nilang mawala. Ako na ang susunod. Tumingin ako sa lalagyan ng gamot ko sa ibabaw ng mesa. Ang mga gamot ko sa rayuma. Ang mga bitamina ko. Si Liza rin ang bumibili nito. Si Liza rin ang naghahanda nito. Bigla akong nandidiri. Bigla akong natakot. Sa loob ng 5 taon, dahan-dahan ba nila akong pinapatay? Ang bawat tableta na ininom ko galing sa kamay niya ay posible palang bala na unti-unting pumapatay sa akin. Hindi ko na pwedeng inumin ang mga gamot na iyon. Hindi na ako pwedeng kumain ng luto niya. Kailangan kong mag-ingat. Nasa panganib ang buhay ko. Ang akala kong Cinderella story ng manugang ko ay isa palang horror story. At ako ang bida na kailangang mabuhay hanggang sa huli. Kinuha ko ang tungkod ko. Tumayo ako ng tuwid. Kahit nanginginig ang tuhod ko, kailangan kong maging matapang para kay Antonio at para sa sarili ko. Malalaman ko ang totoo at pagbabayaran nilang lahat ito. Akala ko, ang sakit ng pagtataksil na ang pinakamatinding mararanasan ko. Akala ko, ang malaman na ang asawa ko at manugang ko ay may relasyon. Iyon na ang dulo. Pero nagkamali ako. Isang hapon, habang naglilinis ako ng bakuran, tumigil ang isang sasakyan ng pulis sa harap ng aming gate. Asul at pula ang ilaw na kumikislap. Masakit sa mata. Bumaba ang 2 pulis. Seryoso ang kanilang mga mukha. Kinabahan ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sabi ko sa sarili ko, baka may nangyari kay Daniel. Baka naaksidente ang anak ko. Pero hindi si Daniel ang sadya nila. Ako ang hinahanap nila. Mrs. Elena, sabi ng isang pulis na may hawak na folder. Kailangan po namin kayong makausap tungkol sa pagkamatay ng asawa niyo. 5 taon na ang nakakaraan. Nanlamig ako. Bakit ngayon lang? Bakit pagkatapos ng 5 taon? Pinapasok ko sila. Umupo kami sa sala. Ang sala kung saan naganap ang maraming kasalanan nina Antonio at Liza. Sinabi ng pulis na muling binuksan ang kaso. Bakit kamo? Dahil may natanggap daw silang anonymous tip o sumbong mula sa isang taong ayaw magpakilala. At ang laman ng sumbong,
Ako daw ang pumatay sa asawa ko. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala. Ako, ang babaeng nag-alaga kay Antonio hanggang sa huling hininga niya, ang babaeng nagpuyat, nagpunas ng dumi, at nagtiis sa kasungitan niya. Ako pa ang pinagbintangan, sabi ng pulis. May motibo daw ako, selos daw. At pera. Pera? Anong pera? Wala namang iniwan na malaking halaga si Antonio na hawak ko. Doon na inilabas ng pulis ang isang dokumento. Isang papel na noon ko lang nakita sa buong buhay ko. Isang life insurance policy, nakapangalan kay Antonio. At ang halaga? Muntik na akong mahulog sa kinauupuan ko. 25 milyong piso. 25 million pesos. Isang napakalaking halaga. Sapat na para bumili ng lupain, bahay, at maginhawang buhay para sa 3 henerasyon. Sabi ng pulis, Mrs. Elena, na-i-claim na po ang perang ito 2 buwan matapos mamatay ang mister nyo. At ayon sa papeles, kayo ang kumuha. Ako, wala akong natanggap na kahit 5 duling. Wala akong pinirmahan. Ipinakita sa akin ang pirma sa dulo ng papel. Elena, pangalan ko, pirma ko. Pero hindi kamay ko ang nagsulat, gaya ng pirma ko. Pero may kaunting lihis, palsipikado, dinaya. May gumaya sa pirma ko para makuha ang pera. At alam ko na kung sino. Sino pa ba ang may access sa mga dokumento namin? Sino pa ba ang marunong sa mga legal na papel? Sino pa ba ang nurse na nag-asikaso ng death certificate? Si Liza. Siya at ang kasabwat niya. Bigla kong naunawaan ang lahat. Ang anonymous tip na iyon, galing din sa kanila. Gusto nila akong ipakulong. Gusto nila akong mawala sa landas nila. Dahil siguro ay nararamdaman na nilang may alam ako. O baka dahil gusto na nilang solohin ang bahay at lupa na tanging natitira sa akin. Ang tindi ng kasamaan nila. Hindi lang nila inagaw ang asawa ko. Hindi lang nila nilason ang isip ng pamilya ko. Ninakaw pa nila ang pangalan ko. Ninakaw nila ang pera na dapat ay para sa anak at apo ko. At ngayon, gusto pa nila akong mabulok sa bilangguan sa salang hindi ko ginawa. Tinanong ako ng pulis kung may alam ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ang manugang ko, siya ang demonyo. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Wala pa akong sapat na ebidensya. Kung magtuturo ako ngayon, baka baliktarin nila ako. Si Liza. Marami siyang koneksyon. Matanda lang ako. Ulyanin sa paningin ng iba. Kailangan kong mag-ingat. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang pulis sa mata. Sabi ko, Sir, wala akong alam sa perang iyan. At lalong hindi ko magagawang saktan ang asawa ko. Pero kung binuksan niyo ang kaso, nagpapasalamat ako dahil gusto ko ring malaman ang katotohanan. Umalis ang mga pulis na may halong pagdududa. Alam kong babalik sila. Alam kong bilang na ang oras ko. Kailangan kong kumilos. Ang 25 milyon pesos na iyon. Iyon ang mitsa. Iyon ang dahilan kung bakit namatay si Antonio. Pinatay siya para sa pera. At ang asawa ko, ang tangang asawa ko, akala niya ay mahal siya ni Liza. Yun pala, isa lang siyang alkansya na kailangang basagin para makuha ang laman. Nakakaawa ka, Antonio. Nagtaksil ka sa akin para sa babaeng papatay din pala sa iyo. Karma ba ito? Marahil. Pero hindi ko hahayaan na ako ang magbayad ng utang niyo. Hindi ako makukulong. Lalaban ako. Kinagabihan, dumating ang anak kong si Daniel. Iba ang itsura niya. Dati, laging maaliwalas ang mukha niya. Laging nakangiti. Pero ngayon, para siyang pasan ang daigdig. Bagsak ang balikat. Pula ang mga mata. Amoy alak. Pero hindi siya lasing. Malungkot lang. Sobrang lungkot. Niyakap niya ako ng mahigpit. Yung yakap na parang bata na naghahanap ng kakampi. Nay, ang sabi niya habang umiiyak sa balikat ko. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Nay, parang may mali kay Liza. Kumabog ang dibdib ko. Napansin na rin pala niya. Hindi pala ako nag-iisa. Pinaupo ko siya. Ipinagtimpla ng kape. Unti-unti siyang nagkwento. Sabi niya, matagal na daw siyang nagdududa.
Madalas daw, umuwi ng gabi si Liza. Laging may kausap sa telepono, pero ibinababa kapag dumarating siya. At ang masakit, nakita niya ang bankbook ni Liza minsan. May malalaking deposito, pera na hindi kayang kitain ng isang simpleng nurse. Pero natakot siyang magtanong, natakot siyang malaman ang totoo. Dahil mahal niya ang asawa niya. Dahil ayaw niyang masira ang pamilya niya para sa anak nilang si Miguel. Pero ngayon, hindi na niya kayang manahimik. Tinitigan ko ang anak ko. Ang anak kong pinalaki ko ng maayos. Ang anak kong nagtatrabaho ng marangal. Niloloko lang ng 2 taong pinakamalapit sa kanya. Ang tatay niya at ang asawa niya. Panahon na para malaman niya ang lahat. Kinuha ko ang tablet na itinago ko. Ang tablet na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Inabot ko ito sa kanya. Anak, lakasan mo ang loob mo, ang bulong ko. Basahin mo. Nakita ko kung paano gumuho ang mundo ng anak ko. Habang binabasa niya ang mga mensahe, habang nakikita niya ang mga litrato, ang mukha niya ay nagbago. Mula sa lungkot, napalitan ng gulat, pagkatapos ay galit, at sa huli, matinding sakit. Napahagulgol siya. Yung iyak na galing sa kaibuturan ng tiyan. Yung iyak ng isang lalaking nawasak ang pagkalalaki. Si tatay? Ang tanong niya na parang hindi makapaniwala. Pati si tatay? Tumango lang ako. Masakit para sa akin na makita siyang ganito. Bilang ina, gusto kong akuin ang lahat ng sakit, pero kailangan niyang malaman. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa pulis, tungkol sa 25 milyon pesos na insurance, tungkol sa hinala ko na nilason ang tatay niya. Tumayo si Daniel. Sinuntok niya ang pader. Dumugo ang kamao niya, pero parang hindi niya ininda. Papatayin ko sila, sigaw niya. Papatayin ko silang 2. Hinawakan ko siya sa braso. Pinigilan ko siya. Huwag, anak. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Sabi ko ng mariin. Huwag kang tutulad sa kanila. Kapag pumatay ka, talo tayo. Makukulong ka. Kawawa si Miguel. Natauhan siya nang banggitin ko ang apo ko. Si Miguel, ang walang kamuwang-muwang na bata. Umupo ulit si Daniel. Umiiyak pa rin, pero mas kalmado na. Anong gagawin natin, Nay? Tanong niya. Ipakukulong natin sila. Sagot ko. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Yung hindi nila kayang itanggi. Yung hinding-hindi sila makakalusot. Kailangan namin silang mahuli sa akto. Kailangan naming marinig mula mismo sa bibig nila ang pag-amin. Sinabi ko kay Daniel ang plano. Alam kong magkikita sina Liza at Tomas bukas. Martes bukas, ang araw ng kanilang tagpuan sa kubo. Susundan namin sila. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang saksi. Kasama ko ang anak ko. Magkasama naming haharapin ang demonyo. Hating gabi na, nang matapos kaming mag-usap, hindi kami natulog. Magkatabi kaming nakaupo sa sala. Nagbabantay. Naghihintay. Ang mag-inang pinagtaksila ng haligi ng tahanan. Pero, bukas. Kami naman ang magiging bagyo na wawasak sa kanila. Martes, madilim ang langit, parang uulan. Nagpaalam si Liza na may medical mission daw siya sa kabilang bayan. Pero alam namin kung saan siya pupunta. Nang makaalis ang sasakyan niya, sumakay kami ni Daniel sa lumang jeep ng asawa ko. Sinundan namin siya. Malayo ang distansya para hindi mahalata. Pumunta siya sa direksyon ng lawa, sa lumang lupain namin. Tama ang hinala ko. Naroon ang kubo, nakatago sa likod ng matataas na talahib at puno ng mangga. Iniwan namin ang jeep sa malayo at naglakad kami. Mahirap para sa akin ang maglakad sa maputik na daan. Masakit ang rayuma ko, pero ang galit ang nagbibigay sa akin ng lakas. Inalalayan ako ni Daniel. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya sa kamay ko. Nakarating kami sa likod ng kubo. Rinig na rinig namin ang boses nila. Lumalabas sa manipis na dingding na sawali. May kausap siyang lalaki. Si Tomas. Pamilyar ang boses ni Tomas. Nang silipin ko sa butas ng dingding, nakilala ko siya. Si Tomas ay ang dating ahente ng insurance na laging pumupunta sa bahay noon.
Siya ang nag-ayos ng insurance ni Antonio. Kaya pala, ang dali nilang nakuha ang pera. Magkasabwat ang nurse at ang ahente. Planado ang lahat mula simula. Inilabas ni Daniel ang kanyang cellphone. Naka-record. Video at audio. Kailangan naming makuha ang bawat salita. Narinig namin si Liza na tumatawa. Nakakabwisit na ang mga pulis, sabi ni Liza. Bakit ba naghahalungkat pa sila? Sumagot si Tomas. Huwag kang mag-alala. Plansado na ang lahat. Ang ebidensya ay nakaturo sa matanda. Yung pirma, dinisign ko yon para magmukhang pirma ni Elena. Pero halatang pineke. Para isipin ng pulis na si Elena ang nagpeke. Napakatalino at napakasama. Pero paano kung magsalita si Elena? Tanong ni Liza. Parang may alam na siya. Ang talim kung makatingin sa akin. Tumawa si Tomas. E di unahan na natin. Tutal, matanda na siya. Pwede siyang atakihin sa puso. Gaya ni Antonio. Nanigas ako. Narinig ko ang pangalan ng asawa ko. Ang galing talaga ng digoxin, no? Sabi ni Liza. Kahit autopsy, mahirap ma-detect kung hindi hahanapin. Akala nila heart failure lang. Ang hindi nila alam, overdose na pala. Digoxin, gamot sa puso. Pero kapag sumobra, lason, si Liza, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa medisina para patayin ang asawa ko. Kumpirmado na, inamin na nila. Pero hindi pa sila tapos. May sinabi si Tomas na nagpainit ng ulo ni Daniel kapag nakuha na natin ang bahay. Sabi ni Tomas, ipadala mo na yung anak mong si Miguel sa orphanage o sa probinsya. Sagabal siya sa atin. At sumagot si Liza, ang sarili niyang ina. Oo nga, pabigat din ang batang yon. Masyadong maraming tanong tungkol sa tatay niya. Sige, itatapon natin siya sa malayong kamag-anak pagkatapos mailibing ni Elena. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang panginginig ni Daniel. Hindi na ito galit lang. Puot na ito. Ang asawa niya ay handang itapon ang sarili nilang anak para sa lalaking ito. Handa na sanang sumugod si Daniel, pero pinigilan ko siya. Huwag, bulong ko. Bakit, Nay? Bulong niya na may halong luha. Papatayin ko sila. Hindi. Sabi ko, kailangan natin silang mahuli ng mga pulis. May ebidensya na tayo. Naka-record na ang pag-amin nila sa pagpatay at sa insurance fraud. Ito ang magbabaon sa kanila sa kulungan habang buhay. Pero biglang tumahol ang aso sa labas ng kubo. Narinig kami. Sino yan? Sigaw ni Tomas. Natigilan kami. Narinig namin ang mga yabag papunta sa pinto. Wala na kaming oras. Bistado na kami. Tiningnan ko si Daniel. Tumawag ka ng pulis. Ngayon na, utos ko. Ako ang haharap sa kanila. Iligtas mo ang recording. Pero Nay, gawin mo. Sigaw ko. Tumakbo si Daniel palayo para humanap ng signal. Naiwan akong mag-isa. Humarap ako sa pinto ng kubo. Bumukas ito. At lumabas si Tomas at Liza. Gulat na gulat sila. Pero nang makita nilang ako lang, na isang matanda at uugod-ugod, napalitan ang gulat ng ngisi. Isang nakakatakot na ngisi. Ay, nandito pala si Bienan, sabi ni Liza. Narinig mo ba ang lahat, Elena? Tanong ni Tomas habang bumubunot ng patalim. Hindi ako umatras. Tinaas ko ang noo ko. Oo, sagot ko ng matatag. Narinig ko ang lahat. Ang pagpatay nyo kay Antonio, ang pagnanakaw nyo, at ang plano nyo sa apo ko. Lumapit sila sa akin, parang mga lobo na nakakita ng tupa. Akala nila, katapusan ko na, pero hindi nila alam. Hindi ako tupa. Ako ang pastol na handang pumatay ng lobo para sa kawan ko. Itinulak nila ako papasok sa loob ng kubo. Amoy sigarilyo at alak, at amoy ng kasalanan. Isinara ni Tomas ang pinto. Hawak niya pa rin ang patalim. Si Liza naman, nakatayo sa harap ko. Nakapamewang, walang bahid ng pagsisisi. Sayang, Nay, sabi ni Liza. Mabait ka naman sana. Kaso pakialamera ka. Dapat nanahimik ka na lang sa kusina. Papatayin niyo ba ako? Tanong ko. Walang nginig sa boses ko. Hindi kami tanga, sagot ni Tomas. Kapag pinatay ka namin ng saksak, halatang krimen. Kailangan magmukhang suicide.
Naglabas si Liza ng papel at ballpen. Inilapag sa mesa. Magsulat ka, utos niya. Isulat mo na ikaw, ang pumatay kay Antonio. Isulat mo na nag-guilty ka, kaya ka nagpakamatay. At isulat mo na iiwan mo ang lahat ng ari-arian mo sa akin. Napakademonyo. Gusto nilang linisin ang pangalan nila gamit ang bangkay ko. At kung ayaw ko, hamon ko. Lumapit si Tomas. Itinutok ang patalim sa leeg ko. Kung ayaw mo, susunod namin si Daniel. At si Miguel. Mamili ka. Ikaw lang ang mamamatay. O uubusin namin ang pamilya mo. Ang apo ko, ang anak ko. Wala akong pagpipilian. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa puot. Sige, sabi ko. Magsusulat ako. Umupo ako. Nagsimula akong magsulat. Binabantayan nila ako. Pero dahil sa katandaan ko, mabagal akong magsulat at malabo na ang mata nila sa sobrang lapit. Hindi nila masyadong nababasa ang isinusulat ko dahil tinatakpan ng kamay ko. Akala nila sinusunod ko ang utos nila. Ang akala nila ay sinusulat ko. Ako si Elena. Inaamin ko ang kasalanan ko. Pero ang totoo, ang isinusulat ko ay, Liza at Tomas, kayo ang pumatay kay Antonio. Nilason niyo siya ng digoxin. Ninakaw niyo ang 25 milyon. Ito ang katotohanan. Isinulat ko ito ng madiin para bumakat sa ilalim ng papel. Para kahit punitin nila, may ebidensya pa rin sa susunod na pahina. Bilisan mo! Sigaw ni Liza. Tapos na, sabi ko. Inabot ko ang papel. Binasa ni Liza. Nanlaki ang mata niya. Anong kalokohan ito? Sigaw niya. Sinampal niya ako. Napakasakit. Tumumba ako sa sahig. Walang hiya kang matanda ka, sigaw ni Tomas. Pwes, papatayin na lang kita ng tuluyan. Itinaas niya ang patalim. Ipinikit ko ang mata ko. Nagdasal ako. Lord, kayo na po ang bahala kay Daniel. Pero bago bumaba ang patalim, plug, nawasak ang pinto ng kubo. Tigil! Pulis! Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi ako tinamaan. Binaril ng pulis ang kamay ni Tomas. Nabitawan niya ang patalim. Pumasok si Daniel kasama ang 4 na pulis. Agad nilang dinamba si Tomas at Liza. Nagpupumiglas si Liza. Wala akong kasalanan. Ang matandang yan ang may gawa ng lahat, sigaw niya. Pero lumapit si Daniel. Ang mukha niya ay puno ng sakit at galit. Itinaas niya ang cellphone niya. Rinig ang lahat, Liza, sabi ni Daniel. Rinig sa recording ang pag-amin niyo. Rinig kung paano niyo pinlano ang pagpatay kay tatay at kay nanay. Natigilan si Liza. Namutla siya. Parang naubusan siya ng dugo. Wala na siyang lusot. Nilapitan ako ni Daniel at inalalayan akong tumayo. Nay, ayos lang po ba kayo? Niyakap ko siya. Ayos lang ako, anak. Ligtas na tayo. Inilabas ng mga pulis sina Liza at Tomas na nakaposas habang isinasakay sila sa police mobile. Tumingin sa akin si Liza. Wala na ang angas. Wala na ang yabang. Takot na lang ang nakikita ko. At hiya dahil sa wakas. Nahubaran na sila ng maskara. Ang mga kapitbahay ay naglabasan na rin. Nakita nila ang lahat. Nakita nila kung sino ang tunay na kriminal. Naibalik ko na ang dangal ko. Hindi na ako ang kawawang biyuda o masamang asawa. Ako si Elena, ang inang ipinagtanggol ang kanyang pamilya. Ang asawang nagbigay ng katarungan sa pagkamatay ng mister niya. Nang gabing iyon, payapa kaming natulog ni Daniel at ng apo kong si Miguel. Wala na ang ahas sa bahay. Masakit pa rin ang nangyari. Hindi madaling burahin ang alaala ng pagtataksil. Pero alam kong maghihilom din kami dahil magkakasama kami. At ang katotohanan, gaano man kapait, ay laging nagpapalaya. Ito ang kwento ko. Kwento ng isang lola na lumaban. Salamat sa pakikinig. At sana huwag mangyari sa inyo ang nangyari sa akin. Mahalin ang pamilya, pero huwag magbulag-bulagan. Dahil minsan, ang ahas na tutuklaw sa atin ay ang ahas na pinalaki at pinakain natin sa sarili nating palad. Paalam, tahimik na ang bahay.
Payapa na. Wala na ang mga sigaw. Wala na ang mga pulis. Wala na ang mga taong nagdala ng dilim sa aming pamilya. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa kubo. 1 taon na puno ng pagsubok. Pero ngayon, narito ako. Nakaupo sa aking paboritong tumba-tumba sa beranda. Hinihimas ang aking pusa. Pinapanood ang paglubog ng araw. Gusto kong ikwento sa inyo kung paano natapos ang lahat, kung paano naming binuo ulit ang mga sarili namin. Dahil pagkatapos ng bagyo, hindi agad sumisikat ang araw. Kailangan mo munang linisin ang mga kalat. Kailangan mo munang ayusin ang mga nasira. At iyon ang ginawa namin. Naging mabilis ang takbo ng hustisya. Marahil dahil matibay ang ebidensya. Marahil dahil malinaw ang recording na nakuha ni Daniel. Hindi nila maitanggi ang kanilang mga boses. Hindi nila maitanggi ang kanilang plano. Naalala ko noong araw ng paghatol. Nasa korte kami. Nakasuot ako ng itim na bestida. Katabi ko ang anak kong, si Daniel. Nang ilabas ng hukom ang hatol, tiningnan ko si Liza at si Tomas. Nakaposa sila. Nakasuot ng kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Wala na ang yabang sa mukha ni Liza. Wala na ang kinang ng kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak sa akin. Ang nakita ko na lang ay isang babaeng talunan. Isang babaeng sinayang ang magandang buhay para sa panandaliang aliw at kasakiman. Reclusion, perpetua, iyan ang hatol. Habang buhay na pagkakulong, walang parol, walang laya. Nang marinig ko iyon, nakahinga ako ng maluwag. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan na matagal nang nakabaon para kay Antonio. Para sa asawa ko. Kahit nagtaksil siya, kahit naging mahina siya, hindi niya deserve ang mamatay sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Nakuha niya na ang katarungan. At sana, kung nasaan man siya ngayon, ay matahimik na ang kanyang kaluluwa. Nabawi rin namin ang pera, ang 25 milyong piso, 25 million pesos. Napakalaking halaga. Noong una, parang ayaw kong tanggapin. Parang pakiramdam ko ay marumi ang perang iyon. Dahil iyon ang naging dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Iyon ang presyo ng kanyang buhay. Pero sinabi sa akin ni Daniel, "Nay, gamitin natin ito sa tama. Gamitin natin ito para linisin ang alaala ng nakaraan." At tama siya. Hindi kasalanan ng pera kung naging masama ang mga tao. Nasa humahawak ito. Kaya ginamit namin ang pera ng matalino. Una sa lahat, siniguro namin ang kinabukasan ng apo ko, si Miguel. Nagbukas kami ng trust fund para sa kanya. Para kahit anong mangyari sa akin o kay Daniel, makakapagtapos siya ng pag-aaral. Hindi siya magugutom. Hindi siya maghihirap gaya ng naranasan namin noon. Ang batang iyon, siya ang pag-asa namin. Siya ang rason kung bakit ako lumaban. Pangalawa, ipinaayos namin ang bahay, hindi para maging mansyon, kundi para tanggalin ang mga bakas ni Liza. Pinalitan namin ang mga kama, pinalitan namin ang sofa, pinalitan namin ang pintura. Gusto kong kapag gumising ako sa umaga, wala akong maaalala na masakit. Gusto kong maging bago ang lahat. Ang bahay na ito, na muntik na nilang agawin, ay mananatiling sa amin, selyado, protektado. Hinding-hindi na ito mapapasok ng ahas. Kamusta naman kami? Si Daniel, ang anak ko, ay unti-unting bumabangon. Hindi madali para sa isang lalaki ang maloko ng asawa. Nadurog ang ego niya. Nadurog ang puso niya. Madalas ko siyang nakikitang tulala noon. Pero nakikita ko na ang pagbabago. Mas madalas na siyang ngumiti ngayon. Nakatuon ang atensyon niya sa pagiging ama, sa pagpapalaki kay Miguel. Sabi ko sa kanya, "Anak, hindi porket nagkamali ka ng pinili noon, ay mali na ang buong buhay mo. May pagkakataon pang maging masaya at naniniwala ako. Darating ang araw at makakatagpo rin siya ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Yung babaeng hindi lang pera ang habol. Yung babaeng rerespeto sa kanya at sa akin. At ako, ang 70 anyos na lola, heto, buhay na buhay, malakas pa sa kalabaw. Dati,
Takot akong mag-isa. Takot akong tumanda na walang kasama. Pero natutunan ko sa karanasang ito na kaya ko palang maging matapang. Kaya ko palang ipagtanggol ang sarili ko. Natutunan ko na ang edad ay numero lang. Ang tunay na lakas ay nasa isip at nasa puso. Minsan, pumupunta ako sa sementeryo. Dinadalaw ko si Antonio. Nililinisan ko ang puntod niya. Kinakausap ko siya. Sabi ko, "Oh, Antonio, tignan mo ang ginawa mo. Kung hindi ka nagpalandi, edi sana buhay ka pa ngayon. Edi sana nagkakape tayo sa beranda. Masakit pa rin minsan, yung panghihinayang. Pero, pinatawad ko na siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Dahil mahirap magbitbit ng galit, mabigat sa dibdib, pampaikli ng buhay. Gusto ko pang mabuhay ng matagal para makita ang paglaki ni Miguel. Kaya, pinili kong magpatawad at magpalaya ang kapayapaan. Mga kaedad ko, ay hindi basta dumarating. Ito ay pinaghihirapan. Ito ay ipinaglalaban. Noon, akala nila, isa lang akong walang kwentang lola. Isang palamunin, isang dekorasyon sa bahay. Nagkamali sila. Dahil ang isang ina, kapag inilagay sa alanganin ang kanyang pamilya, ay nagiging leon. Kahit uugod-ugod, kahit malabo ang mata, lalaban at lalaban. Ito ang mensahe ko sa inyo, sa mga kapwa ko senior citizen diyan sa Pilipinas. Sa mga lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon, huwag niyong hayaang maliitin kayo. Huwag niyong isipin na dahil matanda na kayo, ay wala na kayong silbi. Kayo ang may hawak ng karunungan. Kayo ang may hawak ng karanasan. Kayo ang haligi ng tahanan. At kapag may nagtangkang gibain ang haliging iyon, ipakita niyo sa kanila kung sino kayo. Ipakita niyo na ang lumang kahoy ay mas matibay kaysa sa bagong tanim. Huwag kayong matakot sa katotohanan, kahit gaano ito kasakit, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, gaya ng pagpapalaya nito sa akin. Ngayon, malaya na ako. Malaya sa takot. Malaya sa panloloko. Ang buhay ko ay simple na lang. Gising sa umaga. Dilig ng halaman. Luto ng almusal para sa apo. Simba tuwing linggo. At kwentuhan kasama ang mga kaibigan. Simple, pero totoo. Walang tinatago. Walang pangamba. Ito ang tunay na yaman na hindi kayang tapatan ng 25 milyon pesos. Ang kapayapaan ng isip at ang pagmamahal ng pamilyang natitira. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa kwentong ito. Salamat sa pakikinig sa hinaing ng isang matanda. Sana ay may napulot kayong aral. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyo na maging mapagmatsyag, mahalin ang sarili. At huwag na huwag, papayag na tapakan ang inyong dangal. Ako si Elena, isang ina, isang lola, at ako ang nanalo sa labang ito. Hanggang sa muli, magandang buhay sa inyong lahat. Paalam.